The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. TGIF. Brad Jeff, good morning. Morning. Naku, may problema talaga tayo sa signal. Mukhang telepono ulit si Pastor Jeff ngayon. Oo, siya ba'y Sige. nasa kanyang home studio? Nasa O- bahay ba si Pastor? Siya ba- Nasa bahay pero may problem din siya sa signal. Oo. Sige, Siguro tawagan natin sa landline kaya. Baka may landline si Siguro Pastor. magpalit ka na ng iyong internet provider. Pastor, Kung pagka iyan ay ganoon. paulit-ulit na. Oo. O baka naman, Pastor, kulang ka lamang sa power. Meaning, ano ba ang Mbps mo dyan? Ibang klase. Ako dito, malakas ang signal ko dito sa ating istasyon dahil ako ay naka-smart. Kaya malakas. Gusto mo kumonek sa akin? Hindi, ako ay nakakonek sa istasyon. Aba, mas malakas yan. Walang tatalo. Naka-PLDT dito eh. Yeah. Mas malakas yan sa'yo. Ang sa akin ay... Pero doon sa bahay ko, ano ka? 800 Mbps. Bah! Mukhang masarap manood ng Netflix sa bahay mo ah. No. 800 Mbps ka? O, dati-rati Kung 100 Mbps, masaya na kami. Tapos ikaw 800? Dati-rati, wala akong pakialam dyan eh. Oo. Eh, sabi nung... Hanggang sa na-realize mo na importante pala. importante pala to. Baka hindi kaya 1 Mbps lang ang pinakabit ni Pastor? Tanong nga natin, ilang bang Mbps itong Kasi kay Pastor? dati, 2 Mbps lang eh. Dati. Yung unang-una. Kaya pag ako'y nag-google, pag ako nag-start ngayon, bukas ang sagot eh. Matagal na, Pag nag-search ka, bukas na lalabas yung sagot. Pero ngayon, umuusok ang telepono ko eh. Sa bilis. Mabilis. Walang waiting. Oo, tsaka pag pindot ko doon sa Netflix, talaga namang wala nang umiikot-ikot pa. 5, 10, wala Diretso agad dun sa pelikula tsaka series. Abay, gumagalaw ang TV sa bilis. Sa bilis ng internet, gumagalaw yung television. Gusto ko ng bilis. 100. Magkano naman yan? Ha? Baka mahal. Hindi, mura lang. Oo. Tanungin mo kung sino yung service provider. Sino? Secret. Okay. Ito Ito na. na. Brad Ready Jeff, na good siya. morning, Brad. Pastor, good morning. Ayan pala si Brad. Okay. Pastor? Good morning, Brad. Ayan. Maganda naman ang signal ni Pastor. Malinaw ah. Magandang lalaki lang tayo. Aba, ibang klase. Morning. Magandang Morning, pailaw good mo morning, Brad. dyan. Good morning. Sige, So, Pastor. Brad, thank you, Brad. Go ahead. Yes, good morning, Brad Ted. Tinatanong mo kanina, 100 Mbps lang to. Medyo kailangan natin ng palakasin. Ayan nyo, pag nagka-budget tayo, Brad Ted, i-increase natin to. Anyway. Walang problema. Maliit na bagay. Yes. Napakaliit na bagay. Ayan na. Budget lang pala eh. Cha-cha. Madali tayong kausap dyan. Pero hindi kami mangangako sa'yo. May sagot na ako lagi. Madali tayong kausap dyan. Pero Pastor, kagaya ng sinasabi natin sa ating mga What's on Your Mind contestant, Nakakalang nila yan. kami makikipag-usap pero wala kaming pangako. Okay. Because our word is your bond. As our band. Is our bond, sorry. Tonton si Pastor. O Pastor, ikaw na biyernes yung feels natin Yes. ngayon. Alright, we will end na po today yung series natin about power. Yan. Yan po yung ganda to, Cha. Yan po yung binigay ng Diyos kay Eva at Adan na nawala nga po sa kanila dahil sa kanilang pagsuway sa utusan ng Diyos. And since then po, yan yung puwang sa ating mga puso. Lalahatin ko na, including myself, may puwang po sa ating puso na pilit nating pinupunan yung longing for power na yan sa iba't ibang pamamaraan. Ang pagkauhaw po nga po sa kapangyarihan, pinupunan natin sa pamamagitan ng, iba, yung magkamal na maraming salapi, whether legal or illegal, ano? So yung iba kahit legal, more money, alam niyo yun, insatiable po, walang kabusugan. Posisyon sa lipunan, pag-acquire ng maraming ari-arian, puro temporal at material po ang mga pinagmulan, kaya ang epekto, puro panandalian. Okay? Hanggat hindi po tayo kumukonekta sa ultimate source at giver of power, wala po talaga tayo magiging kabusugan. Kaya nga po ang suhestyon ko, isuko natin yung paghahanap ng kapangyarihan sa ultimate source, ang Diyos po. At ituon natin sa Kanya ang ating atensyon. Sabi sa unang Korinto 6:14, muling binuhay ng Diyos si Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kaniyang kapangyarihan. Yan po yung klase ng kapangyarihan na naghihintay sa atin
The same power daw po na binuhos ng Ama sa Langit upang buhayin si Jesucristo matapos niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo ay the same power daw po na gagamitin niya at available sa atin upang one day, pag tayo pa'y physical na namatay, tayo daw po ay bubuhayin niyang muli throughout eternity upang hindi tayo mabulid sa impyerno. Yan daw po yung naghihintay sa mga taong ang buhay ay inialay sa Diyos. Eternal life. Hindi po tulad ng buhay na temporary na ino-offer na itong mundo na to, na mga temporal, mga sudden rush of life. Kapag bago gadget natin, bago yung kotse, bago ka sa posisyon, parang ang sarap ng feeling. And then, few months after, may bago na namang modelo ng gadget, parang maghahanap ka naman ng bagong source of life. Bagong bahay, bagong posisyon, and never ending po yan kasi addiction na siya. Because you're trying to fill a void na hindi talaga mafe-feel but only God Himself. Kaya po, again, sa Diyos po, eternal joy, eternal peace, eternal life ang ino-offer niya. Unang Korinto 6:14, muling binuhay ng Diyos Jesucristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Tunay nga po na ang quest namin, ang aming paghahanap ng buhay dito sa lupa, sa mga temporal na creation, Lord, ay temporary lamang. Otherwise, nag-enjoy na kami sa unang telepono namin nung araw. And yet, never-ending pursuit of the latest craze, latest gadget, bigger house, shinier stuff, bigger bank account. Lord, never-ending, insatiable nga. Sabi nga po, walang kabusugan. So, Panginoon, tulungan niyo kami to focus our attention on you, the true giver of life, which is eternal life. Sabi mo nga, salta mo, you came so that we may have life and have it abundantly. So, Lord, patawarin niyo po kami sa mga sources na pinupuntahan namin na hindi naman talaga truly makakasatisfy. But only in you we can find satisfaction. Salamat po sa inyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon po na muni-muni, makapag-isip sa mensaheng inihahatid po ni Brad Jeff sa aming The Daily Brad. Lord, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff and bless his mission. At Lord, salamat po muli kay Brad sa kanya pong panahon na binibigay po sa amin at salamat po sa lahat ng aming tagapakinig na ito po ang una at inaabangan na segment sa aming programa. God bless them more. In Jesus' name, Amen. We pray. Amen. 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 Ang dami nila, Brad Jeff, na itong inaabangan. Si Tatay Efren Del Rosario, si Nanay Telma Monzon, si Tita Dali Salcedo, si Ninang Tino Monzon Palma. Lagi araw-araw itong inaabangan. Mabuhay ka, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. At hopefully po, yung mga natututunan natin ay hindi lang maging informasyon but maging revelasyon upang magdulot ng transformasyon sa atin. Para sa ating nasyon. Yeah. Oh. Ibang klase ka talaga, Brad Ted. Kahapon, Brad, yung ating winner. Oo, Yes. Anong pangalan niya? Yung winner kahapon ay Yesterday, si Luz Marie. Luz Marie Parani. Nagkasamar siya, kasambahay, radyo nakikinig nga kasi habang nagtatrabaho sa bahay, pinakikinggan at sinusulat niya, Brad. Tama. And then, kagandahan pa doon, pag tinanong mo sila, ano ba ang mensahe, no, Yes. sinusulat, para doon hindi makaligtaan din, pero yung mensahe mismo na iyong iniiwan, natatanim sa ating isipan. Kaya muli, salamat Brad dahil kami din mismo dito napapahupa kami ng segment na ito. Maraming salamat, Brad Ted. Yan naman ang yung temporal at eternal. Mahalaga po yung temporal dito sa lupa. Pero po again, huwag nating isa sa isang tabi na meron pong eternal nakakahinat na ng bawat isa sa atin. Yun po yung trabaho ko dito sa segment na to. To give an eternal perspective in life. Again, si Brad Ted at si Chacha po, napakalaking bagay po ng ginagawa para gawin, mapukaw yung isipan ng ating mga kababayan dito sa bansa natin. Pagpatuloy po natin pagdasal ang dalawang yan. Brad Ted at Chacha. Salamat. Thank you. Thank you, Brad. Sige, so Friday ngayon, Brad, meron ka bang anumang mga maaring mapanood, mapakinggan ng ating mga suki na nag-aabang din sa'yo kahit na weekend? Brad Ted, next Friday ang aking schedule dyan kay ating Cheryl. Pero tomorrow po, I'll be meeting with the big bank company, a national company po ito ng isang bangko. Ako po yung magsasalita sa kanila. Tumugon sila sa aking challenge. If you want to bring
spiritual aspect sa inyong korporasyon. So thank you Sir Harold of Security Bank. We'll see you tomorrow morning. Mga 100 empleyado nila ang kakausapin. Sana'y mabago. At of course, ang gospel naman po ay transformational. So makita-kita po. And of course, alas 4, Brad Ted, the usual, Saturday 4 p.m. Yan po ang simbahan na pinaglilingkuran, ang Rebuild City Church sa Facebook at sa YouTube channels. Ted? That's very nice to hear, Brad Jeff. Sige, so we'll catch you on Monday. Have a productive weekend and regards, of course, kay Ate Grace at sa iyong mahal na biyanan. Kay Mami Angie. Oo, hindi natin nakakalimutan yan. Okay? The one and only. Dinalaw ko kahapon sa bahay niya. Ba? Oh, kasi nga malapit na sa inyo, di ba? Malapit na sila. So, lalayo ka na. Oo, yun nga rin ang sabi niya, kailan ka lalayo? Dinalaw ko na, baka siya pa dumalaw dito eh. So. Yun lang. Sige. Salamat, Brad.